sa isang mundong pinaghaharian ng digmaan, pagtataksil at walang humpay na pagdanak ng dugo. Isang pangalan ang kinatatakutan ng lahat, Ghislaine, ang walang awang bayarang mandirigma. Minsang itinuring na alamat sa larangan ng digmaan, siya ang sandatang ginagamit ng mga hari ngunit kinatatakutan ng mga sundalo. Ngunit kahit ang pinakamalakas ay maaaring mamatay, lalo na sa kamay ng kanyang sariling kaalyado. Pinagtaksilan, pinatay, at isinumpa ng sariling kaharian na minsang pinrotektahan niya. Ngunit sa isang bugso ng tadhana, muling nagbukas ang kanyang mga mata sa nakaraan. Ngayon si Ghislaine ay hindi na basta isang mandirigma, siya ay isang aninong may misyon, may plano. Tunghayan ang kanyang pakikibaka hindi lamang upang itama ang nakaraan, kundi upang ipaghiganti ang kahariang winasak ng mga traidor, isang hakbang bawat kaaway, isang plano bawat galaw. Ito ang kwento ng isang sundalong bumalik, hindi para mabuhay, kundi upang maghari sa sarili niyang paraan. At ang pamagat ng ating kwento, the regressed mercenary has a plan. Pumasok si Ghislaine sa silid-pulong. Dito, kapansin-pansing naiiba ang atmosfera. Ang mga mata ng mga maharlikang kabilang sa pangkat ng mga royalist ay puno ng kasiyahan. Tinitingnan nila si Ghislaine bilang isang mahalagang puhunan, ngunit nanatiling kalmado si Marquis Branford. Nakaupo siya sa ulunan ng mesa, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya kay Ghislaine na siya'y huli na. Bahagyang yumuko si Ghislaine, nananatiling magalang ngunit hindi nagpapakababa, at humingi ng paumanhin. Sinabing nagtagal ang pagpapatatag ng teritoryo. Ang kataas-taasang commander na nakaupo sa malapit ay, gaya ng dati, hindi napigilan ng sarili. Pasiga na senite si Ghislaine, sinasabing dapat ay nagmadali siyang pumunta roon agad dahil sa bigat ng panawagan. May ngiting sumilay sa labi ng mataas na hukom habang pasulong siyang yumuko at pinaalalahanan ng kataas-taasang commander na panatilihin ang dignidad. Itinaas ng Marquis ang kamay upang patahimikin ang silid. Sinabi niya kay Ghislaine na naipahayag na niya noon pa, sa bawat pagkilos nito, dapat isaalang-alang ang dangal ng Marquis. Bumaba ang tono ng kanyang tinig, naging mapanganib, habang sinasabing kung nabigo si Ghislaine na talunin si Count Cavaldi, parehong mapapahamak ang pangkat ng mga royalist at ang dangal ng Marquis. Masasamantala yun ang pangkat ng mga duke, na tuluyang magpapatibay sa kanilang posisyon. Sumandal siya, itinitig ang mga mata kay Ghislaine, hindi dahil patron niya ang Marquis ay palalampasin na nito ang lahat ng unilateral na pagkilos. Isang mabigat na pagkakamali ang isipin yun. Inutusan ng Marquis si Ghislaine na magsalita at ipaliwanag ang lahat tungkol sa digmaan. Patunayan niya ito. Sumikip ang hangin sa pagitan ng dalawang lalaki, napigilan ng buong silid ang paghinga. Sa seryosong tinig, sinabi ni Ghislaine, hindi siya lumalaban sa mga digmaang hindi niya kayang panalunan. Kalma ang kanyang boses, malinaw na humihiwa sa tensyon. Nakakita siya ng pagkakataon at agad niya itong sinunggaban. Yun lamang ang lahat. Sandali siyang huminto. Hinayaan ang bigat ng mga salita na lumubog. Idinagdag niya na hindi siya naroon upang balikan ang nakaraan, kundi upang pag-usapan ang susunod na dapat gawin. Bahagyang nagulat ang Marquis sa kanyang mga salita. Inaasahan niyang mga dahilan, hindi isang estratehiyang nakatuon sa hinaharap. Umupo si Ghislaine at kinuha ang kanyang lugar sa mesa. Taglay ang kumpiyansa ng isang pinuno. Tiningnan niya ang Marquis ng diretso at may paggalang na nagpahayag. Hinihiling ko na ako'y italaga ng Marquis bilang commander ng hilagang hukbo. Sa sandaling humiling si Ghislaine na italaga siya ng Marquis bilang commander ng Northern Army, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa buong silid, parang lumubog ang atmosfera, mabigat, nakakasakal. Napahinto sa paghinga sina Count Aylesbury at ang mataas na opisyal na nasa tabi niya. Lumaki ang kanilang mga mata sa lubos na pagkagulat habang kinakabahan nilang tinitignan si Ghislaine. Hindi nila maunawaan kung paano nagawa ng isang kabataang tulad niya ang ganoong kalakas loob na kahilingan. Pati ang Supreme Commander, isang taong kabisado na ang disiplina at kontrol sa sarili, ay hindi nakapagtago ng kanyang pagkabigla. Bahagyang bamuka ang kanyang bibig, at tanging isang salitang, ano, ang lumabas, isang salitang puno ng hindi makapaniwala at tensyon. Dahil sa imposibleng hiling ni Ghislaine, nanlamig ang mga mata ng Marquis, tila naging pira-pirasong yelo. Tinitigin niya ang binata, sinusuri kung may bahid man lamang ng pagbibiro, ngunit wala siyang nakita. Nagtagpo ang mabibigat nilang tingin, at para bang may tahimik na tunggalian ng kalooban, isang sandaling napakalalim, kung saan ang hangin ay nanginginig sa hindi sinasabing mga salita, na para bang mahaba ang salitang hindi nila binigkas. Binuwag ng Marquis ang katahimikan nang tawagin niya ang buong pangalan ng binata, Ghislaine Perdiem. May bigat ang bawat pantig, humihingi ng pansin at paggalang. Tumayo siya mula sa marangyang upuan, at ang tunog ng pagkaladkad ng paa ng silya sa sahig ay umalingaw sa tahimik na kwartong yun. Lumakad siya ng dahan-dahan, magkayakap ang kamay sa likod, at nagwikang simula nang dumating siya, nagbago na ang anyo ng Royalist faction.
Sandali siyang tumigil at tumingin sa bintana, tila sinusukat ang lumilipad na panahon, bago muling hinarap ang silid. Inamin niyang ramdam rin niya ang bagong hangin na umiihip sa loob ng kanilang paksayon, isang hangin ng kaguluhan, pagyanig, at paglipat ng kapangyarihan. Matatag at matuwid ang tindig ni Ghislaine nang sumagot, at may ipinagmamalaki sa kanyang tinig nang sabihin niyang siya ang magiging hangin yun, ang magbabalikwas at magpapabaligtad sa lumang kaayusan. Ang kanyang boses ay tuwid, walang pag-aalinlangan, at puno ng paniniwalang nagulat maging ang matatandang Maharlika. Nagpatuloy ang Marquis, bumaba ang tono, parang isang guro na nagbibigay ng aral tungkol sa realidad. Ipinaliwanag niyang ang titulong Northern Army Commander ay halos walang saysay sa panahon ng kapayapaan, isang posisyong natutulog, parang espada na nananatiling nasa kaluban. Ngunit, habang lalo pang tumatalam ang boses niya, idiniin niyang sa panahon ng digmaan, ang titulong yun ay nagiging dambuhalang kapangyarihang kayang magbago ng buong kaharian. Huminto ang Marquis sa paglakad at hinarap si Ghislaine. Animoy hinuhukay ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Matalim ang tanong niya, kung nais ba talagang ilagay ni Ghislaine ang ganoong uri ng kapangyarihan sa mga kamay ng isang taong kasing hindi predictable niya. Hindi yun simpleng tanong tungkol sa ranggo, ito ay tanong ng pagtitiwala, katatagan, at takot sa kaguluhan na maaaring dalhin ni Ghislaine. At si Ghislaine, walang bakas ng pagdududa, ay sumagot ng may kumpiyansa, hindi man lang nag-aksaya ng kahit isang kisap mata ng pag-aalangan. Sumagot si Ghislaine ng walang pag-aalinlangan, oo, lumapit siya ng isang hakbang, at sa bawat salitang binitiwan niya ay malinaw niyang ipinakita na hindi siya nagsasalita ng walang alam. Ipinaliwanag niya ang istruktura ng hukbo ng Luthania, 4 na malaking legyon ang bumubuo rito, bawat isa'y nakapwesto ayon sa estratehikong depensa ng kaharian, at ang mahalagang regional commanders ay pinipili na ng maaga upang makapaghanda ng mga taktika para sa anumang sitwasyon. Bahagya siyang tumango, tanda ng pag-amin sa sinabi kanina ni Marquis Branford, na sa panahon ng kapayapaan, ang titulo ay halos walang saysay, ngunit sa panahon ng digmaan, ito'y nagiging ibang usapan, isang posisyong nagbibigay ng kapangyarihang tawagin ang lahat ng Panginoon sa hilaga upang tumindig sa digmaan. Bahagya niyang ibinaba ang ulo, hindi bilang pagsuko kundi bilang paggalang, at malumanay na sinabi na alam niyang bakante pa rin ang posisyon ng Northern Army Commander, kung may uupuin lamang doon, hayaan na siyang maging yun, at tumingala siya muli upang saluhin ang tingin ng Marquis. Tahimik ang buong silid sa sumunod na sandali, hindi gumagalaw ang mga Maharlika, halos hindi sila humihinga, nakatingin ng Marquis kay Ghislaine, sinusukat ang bawat posibilidad, ang panganib, ang gantimpala, ang kaguluhang maaaring sumiklab. Pagkaraan ng ilang segundo, marahan siyang bumalik sa kanyang upuan, at lumubog ang katahimikan sa silid na parang makapal na ulap. At sa wakas, bumasag sa katahimikan ang tanong ng Marquis. Bakit bakante ang upuang yun? Isang pagsubok, isang patibong. Kung napakadaling punan ng pwesto, matagal na sanang may nakaupo roon, hindi yun titulong ibinibigay lang dahil may nagtanong. Handa si Ghislaine, itinapon niya ang tanong pabalik, isang tanong na tuwirang tumama sa ugat ng krisis na kinakaharap ng kaharian. Sinabi niyang hawak na ng Ducal House ang Timog at Kanlurang Commander, isang ipinagbabawal na impluensya na patuloy na lumalawak. Napakurap ang Marquis, hindi niya inasahang ganito kagaling tumingin si Ghislaine sa kabuuang board state. Nagpatuloy ang binata, ginagamit ang momentum, ang silangan at hilagang hukbo na lang ang nasa kamay ng Royalist faction. Ngunit si Count Desmond, isang taong hindi dapat pagkatiwalaan, ay naglalaway na para sa posisyon. Ipininta ni Ghislaine ang malinaw na larawan kung gaano kasela ng kanilang sitwasyon, isang kahariang nakatayo sa gilid ng bangin. Alam ng Marquis na kapag bumagsak ang balanse, mahirap na itong ibalik. Lumapit pa si Ghislaine, bumaba ang boses sa isang mapanganib na bulong. Ngayon, habang lamang pa ang Royalists, ito ang panahong kailangang palakasin nila ang kapangyarihan sa lahat ng posibleng paraan. Nagbigay siya ng saglit na pagitan, at ang katahimikan ay nahulog na parang patalim. Malakas na kapangyarihang sapat upang pigilan kahit ang isang digmaang sasalungatin ng Ducal House. Sa sandaling lumabas ang salitang digmaang sibil mula sa bibig ni Ghislaine, gumuho ang katahimikan sa silid. Nang inig ang mga piling Maharlika, namutla ang mga mukha nila, at tila sumikip ang hangin. Ang salitang matagal na nilang kinatatakutan ay biglang sumulpot, hindi na isang anino, kundi isang mabangis na halimaw na nakatayo mismo sa harapan nila. Ngunit ang Marquis, hindi natakot. Sa katunayan, nagbago ang kanyang anyo, pati ang mga mata niya ay bahagyang lumaki, hindi sa takot, kundi sa katuwaan. Sa pagbanggit ni Ghislaine ng digmaang sibil, hindi pangamba ang napuno sa kanya, kundi sigla. Sa halip na takot o pag-aalinlangan, isang kakaibang madilim na pananabik ang sumilay sa mga mata ng Marquis, parang matagal na niyang hinihintay ang pagdating ng isang kagaya ni Ghislaine, isang taong hindi natitinag sa pagbanggit ng mga salitang ayaw marinig ng marami,
mula sa gilid ng kanyang labi ay lumitaw ang isang manipis na ngiti, isang ngiting mapanganib ngunit may pag-ayon. Sa bigat ng ngiting yun, binasag niya ang katahimikan sa pamamagitan ng tanong na halos pabulong ngunit kasing talam ng punyal, kung paano nagkaroon ng lakas loob si Ghislaine na paglaruan siya. Malambot ang boses ng Marquis, halos parang nagbibiro, ngunit mararamdaman ng panganib sa ilalim ng bawat pantig, isang uri ng paalala na ang larong pinasok ni Ghislaine ay hindi para sa mahihinang loob. Pagkatapos ay umupo ang Marquis, umidlip ang tensyon sa kanyang postura, isang hudyat na nakapagpasya na siya. Ipinahayag niyang ay lalapit niya sa hari ang panukalang itaas si Ghislaine sa ranggo ng korte. Sa narinig na yon, napasinghap ng marahang ginhawa si Ghislaine, unti-unting lumuwag ang paninigas ng kanyang mga balikat. Sa sandaling yon, alam niyang nanalo siya sa mapanganib na sugal na sinugal niya ang buong kinabukasan. Ngunit gaya ng lahat ng usaping pampolitika, hindi ganoon kasimple ang lahat. Ipinaliwanag ng Marquis ang mga legal na hadlang, upang maging komandante ng Hilaga, kailangang maging isang count si Ghislaine, batas iyon ng kaharian, at ang pag-angat sa kanya sa ranggong kasing taas o higaitan pa ang kapangyarihan ng tagapagmana ay magdadala ng kahihiyan sa kanyang ama. Tumango ang Marquis sa sarili niyang himutok, waring binubuo na ang kabuuang plano. Kaya't isinama niya sa pasya ang pag-angat din sa ranggo ni Count Perdiem, upang maipantay ang bigat ng kapangyarihan sa kanilang angkan. Walang sinayang na sandali ang Marquis, agad niyang kinuha ang pergamino, at nagsimulang maglagay ng utos. Ang tunog ng quill na kumakaskas sa papel ay tila mga hakbang ng kapalaran na tumutulak sa bawat isa sa hindi na may iwasang landas. Nang matapos siya, tumingala ang Marquis at nagsalita. At doon niya ibinagsak ang huling bahagi ng usapan, may isang kondisyon. Napatigil ang tatlong nakikinig, si Ghislaine, si Belinda, at ang pari na tahimik na sumusubaybay sa buong pulong. Nagkatinginan ng tatlo. Alam nilang walang kapangyarihang ibinibigay ng walang kapalit. Sa mundong ito, walang libreng pabor. Ipinahayag ng Marquis na may dumating na kahilingan ng tulong mula sa Shadow Mountains ng Therian Kingdom. Nilingon niya si Ghislaine na may malinaw na pag-asang mababasa sa kanyang tingin, at sinabi niyang si Ghislaine mismo ang pupunta roon. Ang pagbanggit sa Therian Kingdom ay nagbukas ng matagal ng nakatagong alaala kay Ghislaine, mga larawan ng dugo at bakal, ng pakikipaglaban sa mga ligaw na nilalang sa mga bundok na kasing bangis ng mga nakatira roon. Kilala niya ang Therian, lupain ng mga kabalyero, isang kahariang nakatayo sa pagitan ng tao at mga halimaw na nanggagaling mula sa masungit at madilim na kabundukan. Doon, ang lakas ang tanging batas, at ang mga mandirigmang lumalabas mula roon ay kabilang sa pinakamahuhusay sa buong kontinente. Dati na siyang nangaso at nagsanay sa lugar na yun, at batid niya ang tunay na bangis nito. Kung humihingi na ng tulong ang Therian dahil sa hari ng mga halimaw, ibig sabihin ay may nangyaring hindi pangkaraniwan, marahil ay sakuna. Naputol ang kanyang pagninilay nang muling magsalita ang Marquis. Ipinabatid nitong nahihirapan ang Therian na maghanda para sa paparating na taon ng Monster Wave, at may kilabot na kumikintab sa mata nito, isang uri ng kumpiyansang nakabatay sa kaalaman, para raw sa isang tulad ni Ghislaine, na kayang lumipad lampas sa pader at makaputol ng pintuang kastilyo gamit ang Aura Blade. Napakaliit lang ng trabahong ito. Doon napatigil si Ghislaine, at sa pagkabigla niya, naunawaan niyang alam ng Marquis ang bawat detalye ng kanyang mga ginawa nitong mga nakaraang araw. Nakakatakot ang lawak at talas ng impormasyong hawak ng Marquis, isang lambat na kayang umabot sa bawat sulok ng kaharian. Ngunit matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, muling nabawi ni Ghislaine ang kanyang katahimikan. Tumindig siyang matatag at sinabi niyang nauunawaan niya ang utos. Gayunman, bilang isang estratehista bago pa man maging mandirigma, may huling bilin siyang dapat tuparin. Habang wala siya, ipinag-utos niyang magpadala ng puwersa malapit sa Fenris Estate. Binalaan niya ang Marquis, kahit hamina ang lakas ng Ducal House, hindi nila dapat ipagwalang bahala ang maaaring gawin nito. Hindi niya maaaring iwan ang kanyang tahanan ng walang bantay. At nang makasiguro na sa sariling posisyon at kaligtasan ng kanyang angkan, tuluyang umalis si Ghislaine kasama sina Belinda at ang pari. Habang naglalakad pababa sa mahahabang pasilyo ng palasyo, sandaling lumingon si Ghislaine sa kabisera, na mula sa mataas na bintana ay makikitang mapayapang nakalatag sa ibaba. Mapayapa, sa ngayon, pumasok sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang nakaraang buhay, ang trahedyang Samire sa lupaing ito. Noon, si Duque Delphine ay matagal nang nakapwesto sa likod ng anino, na ipwesto na ang mga commander bago pa man pumutok ang unos. Pagkatapos ay sinimulan niya ang digmaang sibil, at sa huli inagaw ang trono. Binalot ang buong kaharian sa dugo. Ang komandante ng Hilaga noon ay si Harold Desmond, ang taong naglatag ng daan para sa tagumpay ng Duke. Kaya't nagliyab muli ang determinasyon sa dibdib ni Ghislaine. Sa oras na ito, hindi siya maghihintay sa anino ng kapalaran, hindi siya magiging reaktibo, siya ang uuna, tatamasahin niya ang Hilaga, tulad ng ginawa ng House Delphine,
ngunit hindi upang wasakin ang kaharian, kundi upang iligtas ito. Mula sa marangyang bulwagan ng kabisera, biglang lumipat ang tanawin patungo sa isang malawak at tigang na kaparangan. Dito, ang mga ginintoang uhay ng trigo ay umiindayog ng marahas sa hampas ng malakas na hangin, tila umiiyak kasama ng langit, sa gitna ng bukirin, humaharap sa abong kalangitan, nakabaon sa lupa ang isang espada, at sa tuktok nito'y nakapatong ang isang wasak na helmet, isang payak ngunit matinding paalala ng kabiguan, isang puntod na walang pangalan. Sa tabi nito'y nakatayo ang isang matandang mandirigma, ang balat niya'y puno ng guhit ng panahon, at ang mga mata'y pagod at nagluluksa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang dagwang helmet, nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusuyod ang mga lamat at patay na dugo sa bakal. Sa bawat ihip ng hangin na lumulunod sa kanyang kulay abo na buhok, mas lalo niyang naramdaman ang hapdi, isa iyong dalamhati na tila lumulunod sa kaluluwa. Habang nakayuko siya sa puntod, lumapit mula sa likuran si Count Harold Desmond, mabibigat ang bawat yabag nito, humahalik sa natutuyong lupa, tumigil siya ilang hakbang ang layo, pinagmamasdan ang eksena, at ang bigat ng tanong ay parabang pamatong sa hangin, muling tumingin ang matanda, walang gulat sa kanyang mga mata, tanging pagkapagod at kawalan lamang. Sa pagtango ng liwanag sa abot tanaw, sinabi ng matanda na si Victor, ang batang may pambihirang kinabukasan, ay hindi nararapat matapos ng ganoon, damapo sa paligid ang katahimikang puno ng panghihinayang, at sa pagbitaw niya ng tanong kung tunay bang ganito kalupit ang mundo, hindi na niya hinintay ang sagot, hinanap niya ang kumpirmasyon ng sakit na kanina pa bumubulong sa kanyang puso, na si Victor ay pinaslang ni Ghislaine Purdiem. Malamig at matalas ang tugon ni Desmond, si Ghislaine Purdiem, ngayon ay Baron Purdiem, mapait na nilero pa nito ang bagong titulo, parang kutsilyong pinipilipit upang lalo pang magdugo ang sugat. Matagal na nanahimik ang matanda, sa huli, tumalikod siya sa puntod at naglakad palayo, wala na raw dahilan upang magluksa pa. Sa mundong ito, ang mga tumatakbo ay laging natatalo ng natutong lumipad, isa itong mapait na aral, isang pilit na pagbalikwas mula sa sakit. Nagpasalamat siya kay Desmond sa pag-abiso at tila nais na lamang maglaho. Hindi pa tapos si Count Desmond, matigas ang tinig nitong nagsalita, ipinapaalala na ang mga Purdiems ay sila mismo ang pinilit ng husto, at nagbayad ang mga ito ng mabigat na kapalit. Sa narinig na yun, biglang tumigil ang matandang lalaki, bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat, para bang hindi na niya mapigilan ang bumubulwak na emosyon, unti-unti nang nababasag ang kanyang pagpipigil. Nagpatuloy si Desmond, muli siyang lumapit, bawat salita'y parang lasong ibinubulong sa tainga ng matanda. Si Victor ay patay na, at nang matapos ang lahat, doon lamang umiling ang Viscount na ibalik si Ghislaine bilang pinakamahusay na espada ng Hilaga. Ipininta ni Desmond ang larawan ng isang politikal na pagtataksil, nasa likod ni Ghislaine ang grupong makahari, at ginagamit ng mga ito ang hukbo upang bantayan siya. Sa ngayon, ang katayuan ng matanda bilang isang neutral na maharlika, ay isa na lamang hungkag na titulo. Dahan-daang humarap ang matanda, kumislap ang kanyang mga mata, puno ng bigat at galit, mariin niyang tinanong si Count Desmond kung pinagdududahan ba nito ang kapangyarihan ng kanilang ducal house. Hindi umatras si Desmond, sa matatag na tinig, sinabi niyang hindi na siya susunod sa sinuman, siya mismo ang pumili ng landas na ito. Naghayag si Desmond, handa siyang magsimula ng digmaan, durugin ang mga kaaway, at harapin mismo ang ducal house, buo na ang loob niyang suungin ang apoy, kahit pa ang kapalit ay ang pagliyab ng buong mundo para makuha ang nais niya. Nanahimik ang matandang lalaki matapos marinig ang sinabi ng Count. Pinroseso niya ang kabaliwan at ang lawak ng ambisyong ipinapakita sa harap niya. Sa huli, mariin niyang sinabi na kapag nangyari ang planong yun, hindi mananatiling tahimik ang mga makahari, siya mismo ang magiging mitya ng isang digmaang sibil. Tiningnan niya si Desmond, malinaw na nakikita ang landas na puro pagkawasak, subalit hindi na niya tinapos ang kanyang nais sabihin, para bang nabitin ang lahat sa bigat ng kanyang iniisip. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malayo, at doon unti-unting sumabog ang mga emosyon na matagal niyang pinipigil, pigati, galit, at panghihinayang na halos hindi na niya kaya pang ikubli. Nang makita ni Count Desmond ang kahinaang yon, lumapit siya, sinabi niyang hindi kailangang itago ng matanda ang kanyang nararamdaman. Habang papalapit, mahinahong tinanong niya kung sapat na ba talaga na maglakad palayo na parang wala nang natitira. Ang tanong na yon ang tuluyang nagpabagsak sa matanda, nabura ang lahat ng depensa, lahat ng taong tayo niyang pagwawala ang bahala. Sa tinig na nanginginig, sinabi niyang hindi niya makakalimutan ang gabing yun, ang gabing bumalik si Victor, ang batang itinuring niyang walang tatalo rito, nawasak ang kasuotan at durog ang tiwala sa sarili. Pumikit ang matanda, pinipigil ang tumitinding emosyon, nag-aapoy ang hangin sa paligid niya, parang sumalamin sa galit na pilit niya sanang itinatago. Sinabi niyang sobra ang panghihinayang, na dapat ay mas pinatibay pa niya ang bata, dapat ay hindi niya pinayagang mangyari ang trahedya, hindi sapat ang kahit anong paliwanag,
hindi sapat ang paglakad palayo. Tuluyan ang bumigay ang kanyang tikas, kumislap ang kanyang mga mata sa matinding galit, at ang tensyon sa paligid ay halos mahawakan. Sa gitna ng lahat, bumaba ang matanda sa isang tuhod, isang malinaw na tanda ng pagsuko sa kanyang damdamin, at ng pagtalima sa hangarin niyang hustisya. Idinuko niya ang ulo at sa bigat ng bawat salita ay binigkas ang pangalang Ghislaine Perdiem, para bang isang sumpang matagal nang nais kumawala, ipinahayag niyang siya mismo ang haharap para tapusin ang taong yun. Sa harap ng kanyang galit, sumagot si Count Desmond na darating ang tamang panahon. Sa likuran niya, nakahanay ang mga kabalyero ng Desmond, matahimik ngunit handang kumilos, na para bang ang buong bukirin ay naging saksi sa isang paparating na unos. Tumingin si Desmond pababa sa maestro ni Victor, ngayon ay ang pinakabagong sandatang papalitaw sa oras ng pangangailangan. Sa malamig na tinig, sinabi niyang kapag dumating ang oras na yugyugin ang buong mundo sa ngalan ng Twin Wings, doon magwawakas ang kapalaran ni Ghislaine Perdiem.